Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome mga kapatid sa ating pong pang-14 na video. At sa video po na ito ay meron po tayong paksa o mahalagang paksa na tatalakayin na makapagdagdag ng ating kaalaman at makapagpataas ng ating pananampalataya insyaallah ta'ala. Sa ngayon, tayo po ay magtatalakay tungkol sa pinaka-sentro ng ating paniniwala. Sa Arabic, tinawag ito na tauhid. Tauhid. Ang ibig sabihin ng tauhid ay ang paniniwala mo na ang Allah lamang ay iisa. At ito po ay may tatlong klase. Una, tauhid al-rububiyyah. Pangalawa, tauhid al-uluhiyyah. Pangatlo, tauhid al-asma wa sifat. Ang unang klase ng tauhid o ang tauhid al-rububiyyah, ang ibig sabihin ay ang paniniwala mo na ang Allah lamang ang nag-iisa sa paglikha, pagbigay ng biyaya at pangangasiwa. So ibig sabihin, dapat mong paniwalaan na ang Allah lamang ang nag-iisang Panginoon na lumikha sa lahat ng bagay na ating nakikita at hindi nakikita. Hindi tulad ng ibang mga pananampalataya na meron silang paniniwala na iba daw ang Panginoon na lumikha sa langit, iba daw ang Panginoon na lumikha sa lupa, iba daw ang Panginoon na lumikha sa apoy, sa tubig. Hindi. Sa atin sa Islam, kapag sinabing tauhid, ang Allah lamang ang dapat paniwalaan na siya lang ang lumikha sa lahat ng bagay. Ganon din, dapat paniwalaan ng Allah lamang ang nagbigay ng biyaya sa lahat. So lahat ng taong may buhay, lahat ng hayop, lahat ng isda na kumakain, ang Allah lamang ang nagbibigay sa kanila ng panustos. Pangatlo, ay paniwalaan ng Allah lamang ang nangasiwa sa lahat. Ibig sabihin, siya lamang ang may control sa lahat. Siya ang may control kung kailan niya gustong paulanin, painitin, kung kailan niya gustong kunin ang buhay ng isang tao, kung kailan niya gustong bigyan ng panibagong buhay, kailan niya gustong magbigay ng bagyo, o ano pa mga nangyayari sa lupa. Ang Allah ang may kagustuhan nun. Yun ang ibig sabihin po ng tauhid al-rububiyyah. Yung unang klase ng tauhid. Ang pangalawang klase ng tauhid, mga kapatid, ay tauhid al-uluhiyyah. Ang ibig sabihin, ang paniniwala mo na ang Allah lamang ang dapat sambahin. Siya lamang ang nag-iisang Panginoon ng may karapat-dapat sa lahat ng uri ng pagsamba. Ito ay may koneksyon sa tauhid al-rububiyyah, sapagkat ang tauhid al-rububiyyah, ang paniniwala mo ng Allah lamang ang lumikha sa lahat, nagbigay ng biyaya at nangasiwa. So automatic na siya lang ang iyong sambahin. Kaya ang tauhid al-uluhiyyah, nang ibig sabihin ay ang paniniwala ng Allah lamang ang dapat sambahin, ay resulta ng tauhid al-rububiyyah, sapagkat pinaniwalaan mo ng Allah lang ang nag-iisang Panginoon, nagbigay ng biyaya at nangasiwa. So ibig sabihin, siya lang yung dapat sambahin. Yun po yung tauhid al-uluhiyyah. Pangatlong uri ng tauhid, tauhid al-asma wa sifat. Ang ibig sabihin ay ang paniniwala mo na ang Allah ay may mga magagandang mga pangalan at kumpletong mga katangian. So ibig sabihin, kumbaga bilang isang Panginoon, mayroon siyang taglay na mga katangian na kumbaga yun ang naging dahilan kung bakit siya tinatawag na Panginoon. Halimbawa lamang dito na siya ay malakas, sapagkat ang Panginoon ay hindi dapat mahina. Kaya nga nung nilikha ng Allah ang langit at lupa at ang lahat ng nasa laman nito sa loob ng 6 na araw, ay hindi siya nadapuan ng kahit anong pagod, sapagkat siya ay malakas. Allahu Akbar, ang Allah ang pinakadakila sa lahat.
So yun yung isa sa mga katangian na dapat paniwalaan ng isang Muslim. Katangian ng Allah bilang isang Panginoon. Ganon din kabilang sa katangian ng Allah na siya ay maalam. Ibig sabihin, alam niya ang lahat ng bagay. Bilang isang Panginoon, alam niya kung ano yung nakalipas, alam niya kung ano yung kasalukuyan, at alam niya kung ano yung hinaharap. Yun yung Panginoon. Kabilang din sa katangian niya na siya ay buhay at kailanman ay hindi siya mamamatay. Kaya kung mayroong Panginoon na sinasamba ng mga tao o Diyos na sinasamba ng mga tao na namamatay, alamin nila na yun ay hindi tunay na Diyos, sapagkat ang tunay na Panginoon ay hindi namamatay. Kaya nga, dapat paniwala ng isang Muslim ang bagay na ito. So ito yung tinatawag na Tauhid al-Asma wa Sifat. So ulitin natin, ang Tauhid, ito yung paniniwala sa kaisahan ng Allah. At ito ay may tatlong uri. Tauhid al-Rububiyyah, nang ibig sabihin ay ang paniniwala ng Allah lamang lumikha sa lahat, siya lamang nagbigay ng biyaya at siya lamang ang nangasiwa. Pangalawa, Tauhid al-Uluhiyyah, nang ibig sabihin ang Allah lamang dapat sambahin. Pangatlo, Tauhid al-Asma wa Sifat, nang ibig sabihin ng Allah ay may taglay na mga magagandang mga pangalan tulad ng Ar-Rahman, ang maawain, ang mahabagin, Al-Karim, ang mapagbigay, at mga kumpletong mga katangian tulad ng pagkabuhay, kaalaman at lakas at iba pa. Ngayon mga kapatid, bilang isang Muslim, nararapat na pangalagaan niya ang bagay na yun. So ibig sabihin, dapat niyang ingatan yung paniniwala na yun. Yun ang kanyang kayamanan. Yun ang magpapasok sa kanya sa paraiso. Yung paniniwala ng Allah lamang ang nag-iisa. Siya lamang ang dapat sambahin, siya lamang ang dapat paniwalaan. Kaya nga, ito yung kagandahan ng Islam sa ibang mga pananampalataya. Kino-compare natin mga kapatid, siyempre tayo ay mga balik Islam. Dati tayong sumasamba sa ibang mga Diyos na halimbawa sa isang Kristiyano, sapagkat ako din ay dating Kristiyano, itinuturo sa amin na si Jesus ang Diyos. Pero kung ikaw ay papasok sa simbahan, napakaraming ipinakilala ng mga Diyos. Tulad ng mga santos, ng mga San Pablo, mga San Diego, mga San Nicolas, ano pa yung mga santos na yan. At lahat yun ay dapat mong pagdasalan. At hindi lang yung kalaman, ganun din ang yung si Virgin Mary, ng ina ni Jesus, na tinuturo din nila na dapat ding sambahin. Dapat ding hingan ng tulong, dapat ding hingan ng habag. So, sa Islam mga kapatid, kapag sinabing ang Allah ang Panginoon, siya lang ang iyong sambahin. Siya lang ang iyong hinga ng tulong, siya lang ang iyong hinga ng habag, siya lang ang iyong hinga ng biyaya. Ganun kaganda ang reliyong Islam. Dapat natin ma-preserve yung ganung paniniwala na isa lang dapat ang sasambahin, isa lang dapat ang hinga ng tulong. Kaya nga mga kapatid, isa sa itinuro ng Islam na dapat din nating bigyan ng pansin o bigyan ng halaga ang pagbabawal sa salungat ng tauhid. Kumbaga, mahigpit na ipinagbawal ng relihiyong Islam ang salungatin mo ang tauhid. At ang salungat ng tauhid ay tinatawag na shirk. At ang ibig sabihin ng shirk mga kapatid ay ang pagsamba sa iba bukod pa sa Allah. At ang shirk, ang pinakamalaking kasalanan na kailanman ay hindi mapapatawad ng Allah ang taong gumawa nito kapag siya ay naabutan ng kamatayan na hindi nagbalik loob sa kanya. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao ay gumagawa ng shirk, sumasamba siya sa iba bukod pa sa Allah, sumasamba siya sa ribulto, sumasamba sa santo, sumasamba sa engkanto, sumasamba sa apoy, sumasamba sa dagat, sa tubig, sa hangin, at ano pa man dyan, at siya ay naabutan ng kamatayan na hindi nagbalik loob sa Allah, siya ay itatapon sa impyerno at siya ay maninirahan doon magpakailanman. Sinabi ng Allah sa Quran, innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sinabi ng Allah sa suratul Maida, katotohanan, sino man ang sumamba sa iba bukod pa sa Allah,
tunay na ipagbabawal ng Allah sa kanya ang paraiso. Ibig sabihin, hindi siya makapasok sa paraiso at ang kanyang hantungan na yung impyerno, at tunay na walang makatulong sa mga taong mapaggawa ng kasalanan. At yung tinutukoy doon na mga taong mapaggawa ng kasalanan ay ang mga taong sumasamba sa iba bukod pa sa Allah. Kahit na sabihin pang napakabait ng tao na yan, mapagbigay, maawain, maunawain, pero siya ay sumasamba sa iba bukod pa sa Allah, kabilang siya sa mga taong makasalanan. At kabilang siya na itatapon sa impyerno at susunugin siya doon magpakailanman. Walang katapusan. A'udzu billahi min dzalik. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatalakay sa tauhid ay dapat nating italakay ang shirk para maiwasan natin ang shirk. Kumbaga, kung gusto mong masamba ang Allah sa isang malinis na paraan, dapat mong malaman kung ano yung mga paraan na nakakasira ng iyong pagsamba sa Allah. At ang shirk, mga kapatid, ay napakadelikado tulad na ating nabanggit kanina. Kapag ang isang tao ay nakagawa ng shirk at siya ay namatay na hindi nagbalik loob sa Allah, siya ay itatapon sa impyerno. Subalit, kung siya ay nagbalik loob sa Allah bago siya namatay, tulad ng tayo mga balik Islam, tayo ay nagbalik loob sa Allah. Dati tayong gumagawa ng shirk, sumasamba sa iba. Ngayon ay bumalik tayo sa Allah sa pagsamba sa Allah. Bago pa tayo abutan ng kamatayan, ay patatawarin tayo ng Allah, at lahat ng ating mga nagawang kasalanan ay buburahin yun ng Allah, at hindi lang basta kay buburahin, papalitan pa to ng Allah ng mga kabutihan. Ibig sabihin, ang iyong mga nagawang mga kasalanan ay gagawin ng Allah ng mga kabutihan bilang dagdag ng iyong gantimpala. Allahu Akbar. Ngayon mga kapatid, magtatalakay tayo ng iilan sa mga shirk na dapat nating maiwasan. Ang una nating pwedeng gawing halimbawa ay ang pagsusuot ng anting-anting. Ang pagsusuot ng anting-anting, mga kapatid, ito ay isang uri ng shirk. Ito ay isang uri ng shirk. At kapatid, na dito yung mga sinasabit sa sasakyan, o sinasabit sa mga bahay, o sinasabit sa mga pintuan, o sa mga bintana, o sa mga tindahan bilang pangpataboy ng malas o pangpakuha ng swerte. So, lahat ng ito ay pasok doon sa tinatawag na anting-anting. At lahat ng ito, mga kapatid, ay shirk. Bakit? Ito ay kabilang sa shirk. Samantalang hindi naman ito sinasamba. Yes, kahit na hindi yan sinasamba, kabilang pa rin yan sa shirk. Bakit? Kasi ang paniniwala sa Islam, kapag sinabi mo na Allah lang ang dapat sambahin, ibig sabihin sa Allah ka lang humingi ng tulong. Ibig sabihin sa Allah ka lang magtiwala. Ibig sabihin sa Allah ka lang humingi ng proteksyon. Yun po yung ibig sabihin ng pagsamba sa Allah. So kung ikaw ay sasamba or hihingi ng proteksyon sa iba, tulad ng mga bagay na hindi naman nakakatulong, hindi naman nakapagbigay ng proteksyon, tulad ng mga sinasabit sa katawan bilang proteksyon daw sa pinsala, ito po ay isang uri ng pagsamba. Kasi doon ka na sa bagay na yun humihingi ng tulong. At yun ay nakasira ng iyong tauhid. Bakit? Nawawala ang iyong paniniwala sa Allah. Imbis na paniwalaan mo ng Allah ang tagapagbigay ng biyaya, doon ka na nakasandal sa nakasabit sa iyong tindahan or nakalagay sa ibabaw ng lamesa ng iyong tindahan o sa altar ng iyong tindahan na mga kahit anong dyan na mga pampaswerte. Doon ka na naniwala na yun ang makapagbigay sa iyo ng biyaya. A'udhu billah. Sa Islam, ipinagbawal yun, mga kapatid. Dahil talagang inutos ng Islam na maging malinis ang iyong puso, maging malinis ang iyong kalooban, ng Allah lang talaga ang iyong dapat hingan ng tulong, sa Allah ka lang dapat humingi ng biyaya at hindi sa mga bagay na yan. Sa Allah ka lang humingi ng proteksyon at hindi sa mga bagay na yan. Yun yung, mga kapatid, naway na intindihan natin. Kabilang din sa mga halimbawa ng shirk, mga kapatid, actually napakarami ng mga halimbawa na ito. At ito ay ating tatalakayin din sa susunod na mga videos, inshallah ta'ala.
kabilang sa halimbawa ng shirk din mga kapatid ay ang pamahiin, yung paniniwala sa mga pamahiin. Maraming mga pamahiin ang pinaniniwalaan ng mga tao, lalong-lalo na tayong mga Pinoy, tayong mga Pilipino. Ang dami nating mga pamahiin na pinaniniwalaan. Lahat yun mga kapatid ay shirk. Walang katotohanan. Bakit naman nasabi natin na yun ay shirk? Bakit? Sapagkat sa Islam, kapag sinabi ang Allah lamang ang dapat sambahin, siya lamang ang paniwalaan na lumikha sa lahat ng bagay, ibig sabihin dapat mo ring paniwalaan na ang Allah lang ang lilikha ng kabutihan at kasamaan. Ngayon, pagdating sa pamahiin, kapag may isang halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa, may isang paru-paro na pumasok sa bahay mo, meron kang paniniwala na mayroong biyaya na dumating. Kumbaga, dahil dun sa paru-paro na yun, para bagang kahit hindi mo sabihin sa dila mo, pero yun ang nasa puso mo na ang paru-paro ang nagdala ng biyaya sa bahay mo at hindi ang Allah. Yun ang dahilan kung bakit ang pamahiin ay shirk. Ang pamahiin ay pagsamba sa iba bukod pa sa Allah. Kaya mga kapatid, huwag nating isipin na ang pagsamba o ang ibig sabihin ng pagsamba ay ang pagdadasal lamang na sa Allah ka magsujud, sa Allah ka magruku, sa Allah ka manalang. Hindi. Ang pagsamba ay isang napakalawak na kataga at kabilang na dito ang lahat ng uri ng paniniwala. Kaya nga, sa paniniwala mo na Allah lamang ang lumikha sa lahat ng bagay, ay dapat mo ring paniwalaan ng Allah ang lumikha sa lahat ng mga kaganapan. Siya yung lumikha ng kabutihan at siya yung lumikha ng kasamaan. Kaya nga, sa paniniwala mo sa pamahiin ay para mong sinasabi na yung mga bagay na yun na nakikita mo na ginawa mong pamahiin ay may mga kakayahan na lumikha ng kabutihan o lumikha ng kasamaan. At yun ay kabilang sa shirk mga kapatid. Parang sinabi mo na may ibang tagapaglikha bukod pa sa Allah. Kaya nga, napakaganda ng paniniwala sa reliyong Islam. Kumbaga, ginagawa talaga ang puso mo na napakalinis at iisa lang talaga ang dapat mong paniwalaan. At sa bagay na yun mga kapatid, ay nagkakaroon ng tranquility o kapanatagan sa puso at isipan ng isang tao. Isipin mo yung taong walang hindi naniniwala sa pamahiin, napaka panatag ng kanyang dibdib, ng kanyang isip. Pero yung taong maraming pamahiin na pinaniniwalaan, subhanallah, kumbaga kahit tunog lang ng kahit kaluskus lang ng pusa ay tatakot na siya. Kaya mga kapatid, ingatan natin ang ating tauhid. Iwasan natin yung mga bagay na yon. 5. Panghuli mga kapatid, magbibigay ako sa inyo ng iba pang halimbawa ng shirk. At ito ay ang pagkatay ng hayop para ialay sa iba bukod pa sa Allah. Ito ay isang napakalaking kasalanan. At ito ay shirk, isang pagsamba sa iba bukod pa sa Allah. Bakit? Dahil ang pagkakatay ng hayop para ialay, ito ay isang uri ng pagsamba. Ito yung pinakasentro ng ginagawa ng mga pagano noon. Yung mga taong sumasamba sa mga rebulto. Yung mga taong walang pinaniniwalaan na Panginoon, kundi yung mga rebulto na gawa lamang ng tao. Ang kanilang pinakasentro sa pagsamba ay magkatay ng hayop at ipapahid yung dugo doon. Kumbaga, mag-aalay ng hayop. Ngayon, sa Islam, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-aalay ng hayop para ialay sa iba bukod pa sa Allah. Sapagkat inutos ng Allah na kung magkatay ng hayop para ialay, ay dapat sa Allah lamang ito iaalay. Kaya nga sa ating relihiyon ay meron tayong tinatawag na Eidul Adha. Ito yung pangalawang selebrasyon o pangalawang fiesta ng mga Muslim sa buong mundo. At ito ay mangyayari sa pang-10 araw sa buwan ng Zulhijjah.
pang-10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah, magkakatay ang mga Muslim ng mga kambing, ng mga tupa, ng mga kamilyo, ng mga baka para ialay ito sa Allah. Kaya nga, kung ialay mo ang mga hayop tulad ng manok, tulad ng pato o kahit ano pa mang bagay o yung mga may buhay na mga hayop, kung ialay mo ito sa iba bukod pa sa Allah, ito ay isang uri ng shirk. Ikaw ay nakagawa ng karumal-dumal na kasalanan na dapat mong hingan ng kapatawaran mula sa Allah. At kung ikaw ay hindi magbabalik loob sa Allah at naabutan ka ng kamatayan na habang ginagawa ang pag-aalay ng hayop para ialay sa iba bukod pa sa Allah, katotohanan ikaw ay kabilang sa mga taong maninirahan sa impyerno. Kaya mga kapatid, yung mga sinasabing mga fiesta, yung mga fiesta ng San Ramon, fiesta ng San Roque, fiesta ng San Nicolas, fiesta ng San Miguel, yung mga patron, yung mga rebulto na kanilang dinadakila, yung mga sinulog, halimbawa sa Cebu, ay kinakatay nila yung mga hayop para ialay doon sa mga rebulto na yun, at yun yung pinapakain nila sa mga tao. Kaya nga sa Islam, ipinagbawal sa atin na kumain doon sa mga hayop na kinatay. Kahit pa ito ay manok, kahit pa ito ay baka or kambing or kalabaw, basta't kinatay ito para ialay sa iba bukod pa sa Allah, ito ay isang karumaldumal na gawain at hindi natin ito pwedeng kainin. Kaya mga kapatid sa Islam, bilang isang balik Islam, dapat po nating i-preserve ang ating kayamanan. At ito yung ang ating malinis, dalisay na paniniwala natin sa Allah na nag-iisa, sapagkat ito po yung dahilan para mamuhay tayo dito sa mundo ng mapayapa at makamit natin ang kaligtasan doon sa kabilang buhay, isang kaligayahan na walang katapusan at magpakailanman. At hanggang dito na lamang, naway nakakuha kayo ng aral mga kapatid. At syempre po sa ating po mga videos ay meron tayong mga quizzes. May mga quiz tayo na dapat ninyong sagutin at meron pong score doon inshallah ta'ala. At hanggang sa muli,